Okay mga kaidol, mayong hapon kaninyong tanan mga kaidol, mga subscribers, mga viewers nga padayon ni suporta sa akong YouTube channel mga kaidol. Okay mga ka-idol, konting kasaysayan sa buhay ng may-ari sa bahay na ito. Noon, nung bata pa lang siya mga ka-idol, gustong-gusto niya ng mga pagtapos ng pag-aaral dahil gusto niyang matulungan ang kanyang mga magulang dahil sa hirap ng buhay nila. Maraming pagkakataon na natutulog na lang ng walang kain, naglalaban ng damit ng walang sabon. Minsan nang napagtawanan sa mga kapitbahay sa ganun nilang sitwasyon mga ka-idol. At ganun pa man, hindi siya napag-aral ng magulang dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya, nagdesisyon si Ate Prissy na mag-working student. Kaya, kahit hindi madali yung pagiging working student niya, mga ka-idol, na pagtagumpayan niya, graduate siya ng high school. Tapos, ngayon habang nagtatrabaho pa rin siya doon sa amo niya na nagpaaral sa kanya, uso pa dati ang phone pal. May nakausap si Ate Prissy na black foreigner. Sa mga nagdaan na patuloy silang nag-uusap sa phone, yun din ang naging dahilan na nakapunta si Ate Prissy sa US. Tapos, ngayon, di nagtagal, magkaka-baby na sila mga ka-idol. Kaso nga lang, hindi sila nagkatuluyan. Kaya sa Ate Prissy, nakitira na lang sa kakilala niya na taga rito din sa Pilar. Tapos hindi nagtagal mga ka-idol, nanganak siya. Tapos cesarean nung pagpanganak niya mga ka-idol dahil medyo malaki yung baby. Pagkagaling niya sa hospital mga ka-idol, pagka-uwi nila sa bahay, kumikilos na siya mga ka-idol kahit nahirapan siya. Ganon siya ka sipag at saka ka matyaga mga ka-idol kahit hirap siya. Tapos isang buwan pa lang nung bago siyang manganak, nakahanap siya ng work, nag-alaga siya ng matanda mga ka-idol. Tapos habang may work siya, kahit ganun ang sitwasyon niya, yung baby niya, iniwanan niya sa babysitter doon, para makapagtrabaho siya. At 2012, sinimulan itong bahay na ito na i-build. Tapos ngayon tingnan natin sa loob mga ka-idol. Yan. Wow, ang ganda talaga mga ka-idol. Talaga namang ang ganda. Mapapawaw talaga tayo sa ganda mga ka-idol. Ayan. Tapos, unti-unti niya lang itong pinapagawa mga ka-idol dahil kapapanganak niya pa lang, nagtrabaho na siya. Tapos, sinimulan niya din itong itayo tong bahay na to. Year 2012. Ngayon, di nagtagal, lumipat na naman siya ng ibang trabaho hanggang sa naging stable yung trabaho niya doon. Nagtrabaho siya sa araw, nag-aaral naman siya sa gabi. At the same time mga ka-idol, nagpapaaral siya sa mga pamangkin niya at sumuporta sa nanay niya. In short story mga ka-idol, kahit maraming kahirapan ang pinagdaanan niya doon, pero napagtagumpayan niya yan mga ka-idol. Pagod, puyat, pawis at luha, tiniis niya lahat yun. Napagtagumpayan niya yung mga pagsubok niya hanggang sa graduate siya sa pinag-aralan niya doon. Isa ka nurse assistant. Nakatapos din siya ng home health aid. Kung talagang iisipin naman talaga natin mga ka-idol, kahanga-hanga yung mga naranasan ni Ate Prissy dahil hindi madali pero napagtagumpayan niya mga ka-idol. Lahat yun. Yung bahay na ito sa kanya lang lahat. Walang tumulong sa kanya. Gasto niya lahat ito. Tapos marami pa siyang pamangkin na pinagpaaral. Ganun po siya ka matulungin mga ka-idol. Mabait, matulungin. Kaya nga lang mga ka-idol, nakakalungkot nga lang dahil yung nanay niya sumakabilang buhay na rin mga ka-idol. Hindi naentay yung nanay niya na makauwi sila dito sa Pinas kasama yung kanyang apo at matapos itong bahay na to. Kaya medyo nakakalungkot din pero wala tayong magagawa kasi gano'n naman talaga ang buhay natin mga ka-idol. Talagang kahanga-hanga yung mga pinagdaanan ni Ate Prissy. Kaya grabe,
buong pamilya ni Ate Prissy, sure talaga ako na proud sila sa iyo, te. God bless you more, te. Salamat sa mga kabaitan mo. Kahit naman kami mga ka-idol, minsan na rin natulungan ni Ate Prissy. Ganun po siya kabait mga ka-idol. Si Ate Prissy pala mga ka-idol, first cousin ng asawa ko. Ayan, unti-unti nang dumarating yung mga bisita. Kasi, ngayong araw na to ang blessing ng bahay ni Ate Prissy. August 16, mga ka-idol, 2023. Ayan, si Iya Tining. Ayan, dumating na rin sila ni Antinita. Yan si Darwin, yung nakapolo na maroon. Pamangkin ni Ate Prissy po yan. Siya yung pinagkatiwala ni Ate Prissy sa bahay niya. Mabait po yan si Darwin mga kaidol. Maasahan po siya. Yan. Unti-unti nang dumadami yung mga nagdadatingan. Maya-maya lang, umpisahan na. Sayang nga lang hindi nakauwi si Ate Prissy dahil kasi simula niya pa lang sa trabaho niya na nurse assistant. Dapat uwi siya. Kaso, kasi simula pa lang. Kaya, sayang naman kung iwanan niya yung trabaho niya. Matagal niya yung pinaghirapan, pinag-aralan niya yon para makapagtrabaho ng ganun. Kaya, hindi muna siya umuwi. By next year siguro, uwi na si Ate Prissy dito. Okay mga kadol, mo na gihuwat sa tanan mga kadol. Pangao na. Okay mga kadol. Balik tayo mga kadol. Ito mga kadol, dahil si Darwin. Balik tayo mga kadol. Ate Chris, balik tayo Ate Chris. Padayon sa imong pagkapuutan. God bless. We love you all. Okay mga kadol, salamat sa inyong pagtanaw mga kadol. Sa Ate Prissy.